hand pollinating my okra flower. Ayan. Actually, na-hand pollinate ko na siya. Ayan. Kung makikita niyo, may pollen na dun sa, ano niya, sa pistil niya. Kaya may mga yellow powder na siya. So, ayan sa gilid. Babrush lang dito sa gilid niya. Ito yung male, kanyang male, reproductive organ. Ayan. Tapos pagka nakuhaan mo na ng mga pollen yung nandito sa ilalim, brush lang dito sa ibabaw. So, ayan. Kaya may mga yellow powder na kasi na, ko na kanina, na-brush ko na. Tapos ito naman, yung kamatis. Ito yung cherry tomatoes eh. Ito naman, since sarado yung ano niya, ayan yung flower niya, sarado siya. Nasa loob yung both male and female, ano niya, parang reproductive organ niya. So, ang ginagawa ko sa kamatis, tap-tap lang o kaya parang pitik-pitik lang. Para ma-shake siya dun sa loob. Maghalo yung pollen ng male dun sa female. Yung sili na lang talaga eh. Yung sili na lang talagang hindi ako makapagpabunga eh. Pero araw-araw ko siyang chinecheck. Ayan o, yan yung mga puting yan. Yan ang peste sa buhay ko talaga yan. So everyday chinecheck ko na sila yan o. Oh, lumilipad yan eh. Yan ang mga impacto sa buhay ko eh. Everyday ko na talaga siya chinecheck for that. Kasi yan yung pumapatay talaga sa mga sili ko na nung nag-research nga ako. Minsan ang dami na nila. Ayan o. Ay, makalipad. Tapos sa kamatis naman, ang problema ko dito, yung mealybugs na tinatawag, mealybugs. Wala siya ngayon eh. Bihira na siya magkaroon ngayon kasi talagang everyday talaga minomonitor ko na siya. Parang bilog din siya na white, na silky yung parang covered siya ng parang silky fur something, basta ganun. So ngayon, nakabantayan ko talaga, everyday talaga nakabantayan ako sa kanila. Yung sili ang talagang, ayan o. Yung sili talaga favorite na itong white na peste na to. Tingnan nyo, ang tagal-tagal na nito, isang buwan na itong jalapeno ko. Ang liliit pa rin. Kasi nga pinipeste ng mga peste. Ito kalabasa to eh. Si Daddy Romel nagpatanim nitong kalabasa. Shh, hoy, babaita. Baba dyan. Babaija, baba. Shh, Mimi! Ito, yung mga habanero naman. Yan, ang liliit pa rin. Bagal lumaki. Tapos ito hindi ko na inaalis. Ayan yung sampasampalukan. Stonebreaker. Ito, to? Damo lang. Inaalis ko. Tapos pati ang hindi ko na inaalis. Yung pansit-pansitan. Ayan, kasi nga maraming benefits. Tapos nagpatanim si Daddy ng mga talbos ng kamote. Ayan, ito. Ano siya, yung pansit-pansitan. Maraming pansit-pansitan dito na tumutubo. Hindi ko na siya, ayan, sili rin to. Tapos ito, pansit-pansitan. Ito yung sampagita ko. Pinrun ko yan eh. Pinutol ko siya talaga totally para mag-produce ng bagong dahon. Ito yung mga cuttings na tinatry ko patubuhin pero feeling ko patay na rin itong mga to eh. Ano to eh, dalang hita cuttings. Sa shelter to eh. Meron ako sa shelter na dalang hita doon na isang beses lang namunga yun tapos isang fruit lang. Never na siya namunga ulit. 10 taon na siya sa shelter. Ito naman malunggay. Mukhang deads na to. Hindi ko alam, di ako makapagpatubo ng malunggay. Tapos ito ay Japanese orange. Tapos ito na yung mga tawag dito? Mulberry. Out of the 13 na mulberry, itong 4 lang yung nabuhay talaga. Yung iba rin na may mga nag-sprout na matay din eventually. Tapos ito yung cucumber. Dami na niyang bulaklak pero puro mga male. Puro mga male yung bulaklak, wala pang female. Tapos ito, sili, pansit-pansitan, kamatis, sampalukan. Tapos ito, hindi alam ni Daddy kung ano to, kung kiat-kiat o yung parang ponkan. Pinatanim niya sa akin. Ayan, tumubo na siya. Ito, sili lang din. Tapos, ayan, dami pansit-pansitan. Ay, pansit-pansitan. Shhh, ba't nag-aaway kayo? Kangkong yun, kangkong. Tapos, ito na yung aking ampalaya. So, pinutol ko yan kasi umabot na siya hanggang dito. So, kinat ko yung top hanggang dito para mag-produce siya ng mga lateral branches. Ayan o. So, nagpo-produce na siya ng mga sa gilid. Para hindi na siya tumangkad. Kumapal na lang siya. Para kumapal siya, pinutol ko yung nasa top. Tapos eventually, magbunga na rin. Namulaklak na rin to. Ang dami na namulaklak to. Pero puro male yung flowers. Wala pa rin siya nung may fruit na female flowers. Itong cucumber, hindi ko pa rin alam kung kailan to magbubunga eh. Pero gusto ko siya talaga na Kaya ang ginagawa ko, pinupurun ko yung mga dahon sa ilalim para tumaas pa. Ganun yung ginawa ko kasi sa ampalaya eh. Ayan kung makikita nyo, pinuputol ko yung mga dahon. Pag kami may at least 5 dahon sa tuktok, yung 6 dahon pababa, lahat ng mga dahon pinuputol ko na. Para mas mabilis siyang tumaas. So ganun nga nangyari, bilis niya tumaas. So mataas nga siya pero manipis. So nung pinurun ko na yung sa top naman, yun na, nag-promote naman siya ng growth na pa-sides yung mga, ayan, meron ng mga side growth. So kakapal naman na siya. Tapos, dun sa mga cuttings ko ng malunggay, ito ang nag-sprout na. Tsaka itong isa. Itong dalawa pa naman na to, ito yung ayoko na branch na kinat ko. Ang gusto ko talagang mag-sprout, itong malunggay na to. Kasi ang ganda ng branch niya. Kasi gusto ko yung bonsai na malunggay.
parang feeling ko patay na rin to. Tapos itong dalawang to, parang tira na lang yan dun sa mga cuttings na kinuha ko sa, yung pinagputulan ko dito, yung parang mga sobrang branches na lang yan. Na parang tanim ko na lang din, para ano lang din, parang sayang eh. Tinusok ko lang dyan. Sila pa talaga yung nabuhay. Sila yung ayoko na branch kasi yung pangit ng branch niya na parang pag tumubo yan. Kasi nga, di ba gusto ko nga bonsai malunggay, magmumukha siyang parang maliit na puno. Sabi ko, ang ganda nito, perfect ng branch na to. Ito ang papangit no. Ang pangit kasi nung itsura niya. Sila pa yung nagdahon. Hindi, joke lang. Love ko kayo ha, huwag kayo magtatampo ha. Love ko kayo. Ayan. Magtuloy-tuloy lang kayo ha. Baka magtampo. Nabi kong pangit sila. Ayan. Kinakausap ko din to minsan yung mga halaman ko eh. Kasi sabi nila, di ba, pagka kinakausap mo yung mga plants mo, mas nag-grow sila. Kaya kinakausap ko din talaga yun. Parang, oh, ang ganda-ganda mo. Ang lago-lago mo na. Mag-produce ka ng maraming fruits ha. Ayan, ito. Ito yung mga citrus natin, yung kiat-kiat, yung lemon, tapos kalamansi, dalawang kalamansi yan. Itong kalamansi kasi na to, tanim to ni Akira dun sa tapat ng shelter. Na kinuha ko na, kasi nga napapabayaan nga dun, kasi pinipeste nga dun. So inakyat ko na din dito, para mas namumonitor. Namumulaklak na talaga, oh. Inano ko rin to, pinagpuprune ko nga, dahil puro patay na yung mga dahon niya. Kinat ko, tapos ayan, mga bagong sprout na dahon yan. Dati yan, malago na yan, mataas na rin yan. So pinrune ko talaga lahat, para mag ano siya, fresh. Para mag-sprout ng bagong mga dahon. Ayun na nga, meron na nga. At namumulaklak na siya agad. Ayun.